Hello, Cancer. Hello, Cancer. Tingnan natin anong meron or paparating sa'yo January to December ng 2024 mo. Ito yung 12 months forecast mo for the year 2024. January to December. Okay? Sisilipin lang natin ano ba itong maaaring paparating sa'yo. Anong meron, no? At kung bago ka dito, Cancer, don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung magbubook kayo about personal readings. Yung mga free readings naman natin, abang-abang lang kayo. Madalas ina-announce ko yan sa aking FB page. Okay, ginagawa ko yun during live streams sa Facebook, YouTube, TikTok, or Instagram, yung mga free readings. Ito yung lucky day, lucky numbers mo for the year 2024. Cancer. So, i-remind mo na lang kung nabibilisan ka or i-post mo. Lucky day mo sa 2024, Wednesday, lucky numbers mo, 33, 21, 50, 22, 51, at saka 14. Ayan. Tignan na natin, January to December mo. Ano muna meron sa January ni Cancer 2024? Nako, sorrow agad. May kalungkutan. Dahil sa pagkawala, kung ano man tumawawala. Bagay, tao. Pwedeng bagay, pwedeng tao. No? Pero kung may mga bagay na mawawala sa iyo o tao, meron din namang happiness na darating sa iyo. Hindi lang naman loss, no? Yun naman ang importante diyan. At merong mga magkakaayos-ayos o may reconciliation, whether pagkakabati-bati, pagkakabuo-buo, pagkakaayos ng relasyon, romantic man ito, family, friendship, or kung ano man, no? May mga marireunite, mabubuli, magkakaayos-ayos, no? February, oras na para gumalaw, umakto, gumawa ng action, kumilos. Gawin mo na yung move mo by February, kung tungkol sa anong bagay man yan, Cancer, no? Yan na yung time na ano ka, kumilos. Do something. May mga problema na masusolusyonan. At least, diba? Kung may problema man, maaayos mo yan by February. Solid foundation. Success with effort. Ayan. May success ka rin. Congratulations. Ayan. Dahil yan sa mga effort mo, kaya kung nag-ano ka, kumilos ka, kagaya nung sinasabi sa iyo, nung Lion card, bandang February, kung gumawa ka ng paraan o umaksyon, kumilos ka, malamang magiging successful yung outcome ng mga bagay-bagay dito. Ayan. February, March mo naman, may loss na naman, pero material. Yung January, hindi tinukoy kung material. Sabi ko nga sa iyo, yung January, pwedeng tao o material. Pero yung March mo, maliwanag na yung loss mo ay may kinalaman sa bagay o material. Okay? Pwedeng pera o ibang bagay. Pero yung January mo, yung loss, yung pagkawala doon, pwedeng tao. Tao o material, no? Ano pa sa March? Why? May excitement, o diba? Kung mayroon mawawala sa iyong material o pera, pero meron namang excitement na darating sa iyo bandang March. At meron ding mga bagay dito na may kinala. Uy, pagkatalo ito. So, kung may mga hearing ka, mga nilalaban sa korte, mukhang matatalo ka. May loss eh. So, sana hindi na lang, pero hindi, lumalabas. At least binabanggit ko. Malaki lang yung possibility na baka matalo ka dyan.
Kung ano man yan, kahit hindi sa court, pero pwedeng may kinalaman sa mga legal na bagay, mga proseso, hearing, etc. Bandang April mo, Cancer. Wow, may mga pera. O, diba? Kaperahan. Money will be coming to you. Take note. Darating ng kusa yung pera sa'yo, April. Pero may mga problema. Pero pansamantala lang naman. O, yan. O, may pagdadaanan ka man. Kung ano man ito, ka mag-alala dahil temporary lang naman yung pagdadaanan mo na yan or problem mo na yan by April. Lilipas at lilipas. Mag-stick ka sa mga bagay na pinahahalagahan mo. Stick to your standards, stick to your values, beliefs, prinsipyo by April. Okay? Wag kang matitempt na ibaba yung mga standards mo. Wag kang matitempt na i-give up yung isakripisyo yung mga beliefs mo, prinsipyo mo, mga values or standards. Okay? Bandang May, stick to your standards. Basta yun yung message sa iyo by April. Work, achievement, success. Diba? May success ka na naman. Kung may success ka ng February, bandang May, meron ulit. May maa-achieve ka, magiging successful ka ulit. Merong importanteng announcement kung ano man ito, kung tungkol man saan. So, pag sinabi nating mga importanteng announcement, pwedeng, example lang, pwedeng engagement, ito, basta may mga antabayanan mo yung mga announcement na yan kung tungkol man saan yan, kasi mukhang may importanteng announcement, no? Feeling tied down and frustrated. May mga bagay na ikaka-frustrate mo by May, kung ano man itong mga to. May mga times din sa May na ikaw ay tied down, walang magawa, no? Nakatali, yan, natenga, na-stuck. At yun yung ikaka-frustrate mo for sure. Bandang June, may mga importanteng matters tungkol sa pamilya. So, kung ano man ito, pwedeng mga dapat bigyan mo ng attention, focus, or gawan ng paraan, asikasuhin na may kinalaman sa family. June yan, may mga unsuccessful outcome sa problem. Ayan, baka may mga problema, hindi lang ikaw, pero sa family mo na hindi magagawan ng solution, no? Pwedeng may mga problem dito na hindi masosolve by June. Meron ding traidor ng kaibigan, plastic, doble cara, magkaiba yung muka. Pag nakaharap ka, iba siya. Pag nakatalikod ka, iba rin. So, hanep itong kaibigan mo na to. Oh, sabihin na natin, fake yan, dalawa yung mukha niya. Alin yung totoong mukha, dapat yun yung malaman mo at mukhang matidiscover mo yung bandang June. Wow, love, deep affection, and caring ang mafe-feel mo July. Romantic man ito o sa family, basta. May matinding love, affection, and caring. Yun yung mafe-feel mo, okay? May makakadil ka, lalaki. Pwedeng may uban o natural lang talaga na blonde or light colored yung hair niya. Bandang July yan. O baka afam yan. Tisoy, Amerikano, ewan ko. Situations in the balance that require careful handling. Oh, romance nga yun. Afam nga. Kasi diba, may love dito bandang July mo. Deep love, take note malalim ito. Malalim na connection yan. Kasi deep love, affection, and caring, and pwedeng tisoy or foreigner o basta afam. Meron at meron nga mga bagay na napaka-sensitive bandang July. Ikaw mismo, dapat pakaingatan mo. Okay? Kung ano man itong mga sitwasyon na ito, kailangan daw ng careful handling. Pwedeng masela na mga bagay o sitwasyon yan. Take note. August, affairs with your family na naman. Okay? So, bandang June, may lumitaw dito na mga
bagay tungkol sa pamilya na importante, dapat asikasuhin o bigyang atensyon. Bandang August, una ulit-uli yun. Okay, may mga family affairs. Kung ano man tong family, anything na tungkol sa pamilya, napaka-importante. By June and August, tandaan mo. Nako. Yan. May aalis. Pwedeng family member. May mag-e-end. Kung hindi man ito may aalis, may matatapos. Kung ano man tong matatapos na ito. Bandang August. Para sa iyo, Cancer. Pero meron ka rin namang success dyan. Kahit sabihin mong may mawawala or aalis sa buhay mo, may mag-e-end man, may mawawala man, meron namang victory kapalit. So, magiging successful ka kung ano man itong success na paparating sa iyo tungkol saan man yan by August, no? September mo naman, okay, pagiging sensitive, baka very, active yung third eye mo, no? Mataas yung intuition mo, bandang September, yan. Trust your instinct, your intuition. Kung ano man to nafe-feel mong kutob-kutob, malakas yung pakiramdam mo, malakas yung intuition mo by September, sundan mo lang muna yan. Okay? Pay attention to your work. Ibig sabihin, pay attention to the details, kung ano man yung mga ginagawa mo. Specific, kung sa trabaho, mga duty, responsibilidad. Yan, maging particular ka doon sa quality ng trabaho mo. Okay? Personal man yan o sa trabaho mo. Pay attention ka dun sa ginagawa mo. Focus ka muna dun. Get back to the basics. Okay? May mga basics dito na dapat isikasuhin. Yun muna yung bigyan mo ng attention, ng focus, bago ka pumunta dun sa mga next level o yung mga bagay na mas komplikado. Unahin mo muna yung basic. Yun muna yung bigyan mo ng focus and attention bago ka pupunta dun sa mga advanced or mas komplikado. Okay? Pagdating naman na October, sa trabaho pala yun, tama, unahin mo muna yung mga maliliit or yung mga basic bago mo problemahin yung mga high level, diba? Pay attention daw to your work Malamang ito rin yun. Yung mga sinasabing basic sa trabaho nga. Ayan. October mo, wow, may wish na matutupad para sa iyo, Cancer. Sana totoo. Sana nga ipagkaloob sa iyo, matanggap mo na yan. Uy, may matatanggap ka talaga. Ayan, something precious. Take note, Cancer, hindi lang ito material. Basta may ma-receive kang precious. Ayun na nga yung wini-wish mo. Kung ano man yan, matatanggap mo yan by October. May diamond dito. Baka iba sa inyo, literal na diamond yung matatanggap nyo. Malay nyo, engagement, wedding ring, o regalo lang kahit na mag-asawa na kayo. Pero pwedeng hindi material. Sinabi ko lang yung kasi nakita ko yung diamond, no? Pwedeng hindi material yung matatanggap mo. Wish come true nga, diba? So, kung wini-wish mong magkaroon ng diamond, malay mo, bandang October, matanggap mo na yung diamond na yan. Or ibang bagay na mas precious pa kaysa sa diamond. May dealings or relationship with an older man. May makaka-encounter ka kung sino man tong mas may edad sa iyo. Kamag-anak man hindi, romantic man ito o hindi, may makakadil kang may edad na lalaki, October. At bandang November, may mga bagay na pwede mo ikapahamak. So, take care. No? Okay? May mga, prone ka sa harm, sa danger ng November, kaya mag-ingat. Meron ding sinasabi dito about secrets. So, mas maganda wag na lang muna mag-keep ng secret, lalo na kung itong mga sikreto na to yung paikakapahamak mo. Dealings or relationship with the woman or blonde, with blonde or blonde, gray, or white hair. Bandang November naman,
Kung October, may makakadeal ka na may edad na lalaki, bandang November naman meron dito ang babae na light colored yung hair. Whether natural na blonde siya, or nagpakulay, or may uban. May mga bagay na mabagal ang pag-usad sa'yo by November. Pwede kang mainip, or ma-frustrate, pero ang ibig sabihin lang neto, you are getting ahead kahit mabagal. Ibig sabihin may pag-usad, may progress pa rin. Napapansin mo man, namamalayan mo man o hindi, may pag-usad kahit mabagal. Okay? Yun naman na importante, gumagalaw. And sa last month ng 2024 mo, December, ikaw ay i-guide at malalaman mo yung tamang direksyon. You are guided by your angels. So, marireveal sa iyo kung ano yung tamang gagawin, yung tamang direksyon, no? I-reveal sa iyo ng mga guides and angels mo by December. So, may matatanggap kang clue o indikasyon na ikaw ay dapat ganito yung tahakin mo, no? Basta may i-guide ka. Protected from negative forces. O, diba, guided ka, puprotektahan ka pa. O, ayan. I-guide ka na nga sa tamang direksyon, puprotektahan ka pa sa mga negative na forces sa paligid-ligid. O, diba? Double protection and guidance. Malapit ka na sa success mo. Pwedeng humabol yan bago matapos yung taon, Cancer, or pwedeng sabihin na natin early 2025. Basta, you are on the road to success. Ibig sabihin, malapit mo nang ma-achieve yung success, yung goal mo, yung target mo, kung ano man yan. So, push lang ng push. No? Okay, Cancer, ito yung mga nakuha ko from January to December mo. Kung makaka-resonate ka, balikan mo ko, mag-comment ka kung magkatotoo man yan. I wish you all the best. Good luck, take care, and God bless. Don't forget to like and share pala kung nagustuhan mo to.